Good day everyone. My name is Tasnara Kunakon Okat, and today I will going to present the environmental subject chapter 4, 5, and 6. So the number 1 or the first lesson that I will going to discuss is the chapter 4. The chapter 4 discuss all about biome and biodiversity. So, bago tayo magsimula, ano nga ba ang biodiversity? Ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng buhay sa mundo. Mga halaman, hayop, at mikrobyo. Ito ay may tatlong uri. Ito ay ang mga genetic biodiversity or diversity, species diversity, and ecological diversity. Ang ibig sabihin ng genetic diversity ay pagkakaiba ng genes sa loob ng isang uri. At ang species diversity naman, dami ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ang ecological diversity naman ay iba't ibang uri ng tirahan o ecosystem. Mga importance o kahalagahan. Pinapanatili nito ang balanse ng kalikasan, pinagmumula ng pagkain, gamot at likas na yaman, tulong sa klima at ekonomiya, at mga banta. Dahil ngayon, alam naman natin na ang Pilipinas ay mayaman sa biodiversity o ang ating kalikasan ay mayaman. Ngunit may mga banta ito dahil sa ginagawa nating mga tao. Isa sa mga banta na kinakaharap natin ngayon ay ang illegal logging or illegal na pagpuputol ng mga halaman or mga puno, pagmimina o ang illegal na pagmimina. Mga polusyon na ating kinakaharap ngayon, pagkasira ng tirahan ng mga hayop at halaman. Pangalawa naman ay ang ecological situation o pagbabago ng ekosistema. Ito ay ang pagbabago ng mga uri ng organismo sa isang lugar sa paglipas ng panahon. Mga uri nito. Ito ay may mga uri o different types. Una ay ang primary situation. Ang primary situation ay nagsisimula sa lugar na walang buhay, halimbawa, matapos ang pagsabog ng bulkan. Pangalawa is ang secondary situation o nangyari matapos masira ang ekosistema, halimbawa nito ay ang sunog sa kagubatan. Pangatlo naman ay ang photosynthetic extraction, nagsisimula sa mga halaman o producer na walang buhay. At ang panghuli ay ang heterotrophic extraction, kasali na ang mga fungi, bacteria at hayop sa maruming lugar. Mga uri ng ekosistema. Alam naman natin na may iba't ibang uri ng ecosystem. Una dito ang natural na ecosystem o ang natural na ekosistema. Halimbawa nito ay ang kagubatan, lawa, damuhan o ang mga anyong tubig na nasa baba ng mga karagatan o ang coral reef. Pangalawa naman ay ang artificial o gawang tao o minsan sinasabi natin man-made. Nagawa na natin ito nung last. So, may mga knowledge tayo about nito. So, halimbawa ng mga man-made ay ang aquarium, alaisdaan, taniman ng palay o prutas. Ang artificial ay may dalawang klase. Una is ang aquatic o nakabase ito sa tubig.
Pangalawa ang terrestrial or nakabase sa lupa. So sa ginawa namin na project, pumili kami ng isang type of man-made. So it's either lupa or tubig. So ngayon, alam na natin kung ano ang biodiversity. Ang biodiversity ay buhay ng iba't ibang halaman, tao, or mga iba't ibang uri ng may buhay dito sa ating mundong ginagalawan. So, ano naman ang biome? So, ang biome ay malaking uri ng ekosistema na may particular na klima, temperatura, at dami ng ulan. Bawat biome ay may natatanging halaman at hayop. Sa Pilipinas, maraming uri ng biome, ngunit nanganganib dahil sa gawaing pantao. Mga terrestrial biomes or mga nakabase sa lupa. First is the rainforest. Maraming ulan at mataas na biodiversity. Halimbawa nito ay ang Mount Apo, Mount Makiling at iba't ibang bundok sa Pilipinas. Pangalawa ay ang savanna. Damuhan na may konting puno. Halimbawa nito ay ang mga damuhan sa Africa. Pangatlo naman ang desert. So sa Pilipinas, hindi ako sure kung meron tayong desert. Pero sa ibang bansa, meron tayo. So, ang pangatlo ay ang desert or desierto. So, yung lugar na may konting ulan. So, ito na yung mga lugar na hindi masyadong nakakaranas ng ulan. Pang-apat naman ay ang chaparral o yung tang-init, maulan, taglamig. So, sa Pilipinas, sa ibang bansa, nakakaranas sila. Halimbawa ng mga bansang ito ay ang California. So, panglima naman ay ang temperate forest. Malamig na taglamig, may mga punong nalalagas ang dahon. So, pang-anim naman po is ang grassland. Tuyo at malawak na damuhan. Yun ang ibig sabihin ng grassland. Pang-pito naman ay ang tinatawag nating taiga. Malamig, may mga puno. Halimbawa nito ay ang bansang Canada. Pang-walo naman ay ang tundra, nanghihiyelong lupa, kakonting halaman at hayop. Halimbawa naman ng lugar na ito ay ang Alaska. Mga aquatic biomes naman sa tubig. Una ay ang marine biome. Maalat na tubig na may 70% sa mundo. So, alam naman natin na ang mundo ay napapalibutan ng tubig. So, 70% sa ating kapaligiran ay tubig. So, may iba't iba itong kind. Una is ang euphoric zone o euphoric zone. May araw, tirahan ng mga plankton. Pangalawa is despotic zone, konting liwanag. Pangatlo is ang aquatic zone, madilim na tirahan ng mga coral at alimango. At ang pangalawa naman ay ang historiasis or historiosus, pinaghalo ng alat at tabang ng tubig. Halimbawa, bakawan, mayaman sa sustansya